Tinola na hindi mo pagsasawaan, mapamalamig o mainit man ang panahon, isa to sa paborito ng Pinoy. Kaya tara, luto tayo. At eto nga, saktong-sakto at nakabili ako ng dahon ng sili na kadalasan wala talaga akong makita sa palengke dahil nga ang mahal nito. Kaya naman tuwang-tuwa ako dahil ngayon meron akong nabili. At dito nga gagamit din ako ng bawang sa ating pagigisa. Bali hindi ko natatanggalin yung pinakabalat niya. Susundan ko na rin ng pagbabalat din ng sibuyas at pag-iwa para nakaredy na yung mga samya na aking gagamitin. Pagkatapos no, lalagyan din natin ng luya. Tatanggalin ko lang yung mga parting balat na may mga dumi-dumi. Then, ichachap ko lang ng ganito kalalaki. Then, set aside na natin. Next naman natin, meron ako rito isang buong papaya ng hilaw. Pero kadalasan ang ginagamit sa pagluluto ng tinola ay sayote kasi mas mabilis yung makita sa palengke. So dito nga ay akin na itong binalatan, tinanggalan ng pinakabuto niya at in-slice natin. Saktong-sakto, meron kaming tanim kaya nakalibre naman tayo sa gulay. Yun ang kagandahan kapag mahilig tayo magtanim kahit sa pasulang, meron tayong libreng gulay. So next naman natin, itong 1 kilo na manok. So part ito ng hita mga manay or thigh part. Bale, ang gagawin lang natin dito is iwasan natin ng maigi. Mas mainam lamasin nyo po sa may asin para matanggal yung pagkadulas ng inyong karne. Then, okay na. Sasabayan ko na rin pala ng kamatis. Nakalimutan ko ipakita kanina. Nagpainit na ako ng ating pan na paglulutuan. Sinabayan ko na rin ang paglalagay ng mantika. Then, una nating ilalagay ay yung kamatis. Bale, lalamugin muna natin to bago natin ilalagay o isusunod yung sibuyas, bawang at luya. Pinagsabay-sabay ko na to mga manay, then sasangkutsahin lang po natin ng maigi. Kapag naamoy nyo na yung aroma ng ating mga samya, pwede na natin ilagay isa-isa yung ating manok na nalinisan kanina. Then, sangkutsahin po muna natin ng maigi para hindi malansa yung pagkakaluto ng ating tinola. Timplahan ng asin at maglalagay tayo ng paminta. Pagkatapos nun ay sangkutsahin po ulit natin. So, ginagawa ko to mga manay kasi di ba minsan may luto ng tinola na malansa kasi hindi sinasangkot siya. At susundan natin ang paglalagay ng tubig, takpan, at hintayin na kumulo. Then, haluin ko lamang po ng bahagya. Susundan ko na rin po kaagad ng paglalagay ng ating gulay, gaya ng sayote o papaya. Kung ano man yung meron dyan sa inyo ay pwedeng-pwede naman. Naglagay din ako ng 1 pirasong chicken cube. Then, tatakpan natin to para mapalambot yung gulay. Pagkalipas noon, buksan ulit po natin. At eto na, ang bango-bango na. Nagtimpla ako ng konting patis pampalasa, pero ito po ay optional. At dahil luto na rin po ang ating karne, malambot na rin ang gulay, huli nating ilalagay ay dahon ng sili at siling berdeng panigang. Then, pwede na nating patayin ng kalan at pwedeng-pwede na tong iserve sa ating pamilya. Pasok na pasok to kahit mainit o malamig ang panahon, talagang pagpapawisan ka. Kaya naman mga manay, itry nyo na po itong ating tinolang manok na sure na magugustuhan ng ating pamilya. Masarap humigop ng sabaw at siguradong masarap parisan to ng may patis kalamansi tapos may sili. Gaganahan ka talagang kumain. O siya, naghihintay na po ang aking mga kasama sa mesa. Kaya naman muli ako po ang inyong madiskarting nanay. At tara, kain po tayo!